Santiago chapter 1, verse 2 to 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagpapatatag ito ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ayan po, stop po muna natin. So just a heads up lamang po, in this video is another throwback po tayo. 1 year ago po yata na vlog ito. Kung saan nga po is tinuruan ni Luis ng Bible verses yung Tekram Bulilis doon. At talagang nakakatuwa lamang tignan kasi talagang parang pastor, little pastor na talaga si Luis. Dahil nga po, alam naman po natin na mahihayin si Luis, pero pagdating talaga sa words of God, like mga Bible verses, is talagang, alam mo yung napakagaling po ni Luis na mag-share ng mga ganito. Napakagaling po niya magpaliwanag sa bawat verses sa Bible. Alam mo yung kitang-kita po natin, ramdam na ramdam po natin yung pagiging maka-Diyos talaga niya. Kasi alam mo yung parang aral na aral talaga siya sa nilalaman ng Bible. At yun po yung nakakatuwa kasi nakikita po natin siya na para talaga siyang pastor, katulad nga po ni Floyd, parang ganoon din po si Luis. Kaya nakakatuwa lamang po na itong batang dating mag-iitik sa putikan, ay eto na nga po siya ngayon. Napakagaling na po niyang magbigay ng aral or mag-explain ng mga Bible verses sa ibang mga kabataan. Kaya good job sa iyo, Luis. So ito po ipagpatuloy po natin itong pagtuturo po niya ng mga Bible verses sa mga bata. So yan, isang maganda at pinagpalang araw sa buhay ng bawat isa. So yung ituturo ko is, naituro ko na siya sa midweek service. So ang title na to is Pagsubok at ang Pagtukso. So matatagpuan ang verse na to is sa Santiago chapter 1 verse 12 to 18. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat pagkatapos niyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag naaakit at nagpapatangay ang siya sa sarili ng nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat ang kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. So sa isip ng mga tao ngayon is kapag dumaranas tayo ng kapagsubukan, naiisip po natin na parang galit sa atin yung Panginoon. Parang hindi tayo mahal ng Panginoon, ganyan yung iniisip ng karamihan. Pero sinasabi sa Santiago na mapalad ang taong dumaranas ng kapagsubukan. Dahil sinasabi sa Santiago chapter 1, verse 2 to 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagpapatatag ito ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So yun, sinasabi ni Lord na magalak tayo kapag tayo dumaranas ng kapagsubukan dahil dito, para tayo yung paso na hinuhulma ni God na patuloy na lumapit sa Kanya. Kasi pag may pagsubok tayo, doon lang tayo lumalapit. Pero mali yun, na doon lang tayo lumalapit. Dapat, kahit hindi tayo dumaranas ng kapagsubukan, dapat patuloy pa rin tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy na mag-alab yung pananampalataya natin sa Kanya dahil pananampalataya natin sa Kanya is may kapalit yun. Yung buhay na walang hanggan. Yun yung pinangako ng Panginoon sa atin. Sinasabi nga, isipin mo, paano tayong hindi magtitiwala din sa Panginoon is siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Sinasabi pa lang sa John 3:16, doon pa lang, yun yung famous verse, doon pa lang malalaman na natin na tunay ang napakabuti ng Panginoon. Na binigay niya yung isa niyang anak upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. So, yung sa kapagsubukan, wait lang po, stop muna natin. Alam mo yung nakikita ko kay Luis dito, talagang isang pastor na nagpapaliwanag ng Bible verses sa mga kasamahan niya sa simbahan. Alam mo itong si Luis, nakikita po natin yung confidence, yung tawag niya, napakataas ng confidence niya sa kanyang sarili kapag dating sa mga ganitong mga bagay, yung about sa Panginoon, about sa Bible, mga Bible verses. Talagang lumalabas yung tawag niyan, confidence ni Luis ba, na napakagaling po niyang magpaliwanag. Although may mga parts na parang naguguluhan siya, pero talagang nababawi po niya, talagang na-explain po niya ng maayos lahat ng mga nilalaman ng Bible verse na kanyang isinishare sa kanila sa mga bata. Kaya nakakatuwa lang naman itong si Luis kasi
ayun, napakagaling po niya. At tama po yung paliwanag niya na tayong mga tao is saka lamang tayo kumbaga tumatawag sa Panginoon kapag may kailangan, may problema, which is mali daw yun, sabi ni Luis. Kasi kailangan natin tumawag sa ating Panginoon every now and then, kahit na wala man po tayong hinihingi o problema. At tama din po si Luis na yun nga po, yung pagtitiwala sa Panginoon, yung pagsunod sa mga utos ng Panginoon is may gantimpala iyon, at yun nga po ang buhay na walang hanggan, na yun nga po ang ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Ayun, napakagaling mo, Luis, grabe ka. Yun yung marami kong na-encounter na ganito na mga nadidepress, na masyado nilang dinidepress yung sarili nila, na iniisip nila na may galit sa kanila yung Panginoon. Pero kung pagbubulay-bulayan natin sa Bible, makikita natin doon na mapapalad pala tayo dahil dumaranas tayo ng kapagsubukan. Dito pala tayo nahuhulmay. Yun na lang masasabi natin pagdating ng panahon, na patuloy tayong nahuhulma ng Panginoon. Grabe ka, Luis. Pwede ka na maging pastor. At yun nga po yung napakagandang bagay na nangyari sa buhay ni Luis nang napunta nga po siya sa Manalastas family, napunta siya sa pamilya ni Tekram, napunta siya sa simbahan na kanyang pinupuntahan ngayon. Yun po yung napakagandang impluwensya na nakuha ni Luis sa kanila. Yung, kumbaga, yung aral na nakukuha ni Luis mula sa ating Panginoon, yung aral na nakikita niya, nababasa niya sa Bible, talagang kitang-kita po natin yun, at saka ibinabahagi po niya ito sa ibang mga kabataan, which is yun po yung maganda, kasi ikinalulugod po ng ating Panginoon yung ganoong mga bagay, yung ibinabahagi po yung mga salita ng ating Panginoon sa iba ba, para mas maging maalam din po yung iba about nga po sa nilalaman ng Bible. Kaya nakakatuwa ka, Luis, and hoping na sana balang araw ay maging isang pastor ka din. I know ngayon isa ka ng huwarang bata, isa ka ng modelong bata or kabataan sa mga katulad mong bata or kabataan, at we are hoping na hanggang or habang buhay iyan na maging isang modelo ka sa lahat ng mga taong nakakita sa iyo, nakakarinig sa iyo, sa mga tao sa paligid mo. At yun, talagang talagang nakakatuwa lamang po talaga na ganito na si Luis, ibang-iba na siya noon kumpara ngayon. So yun po, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. So inuulit ko nga po palagi daw galit po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hiningi, kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay nito kundi dahil sa Kanya. Then God bless po sa ating lahat, at bye for now po.